Welcome to GK Diaries, kung saan bawat tinig musika, may katotohanan at bawat kwento may aral. AKO Sai Joy. 32 Tarong Kulang. Isang simpleng misis. May isang anak at isang asawang matagal ko nang hinihalos nakakausap ng maayos. Kung tatanungin mo ako kung masaya pa ba ako sa buhay ko, siguro ang isasagot ko, pero hindi buo. Bawat araw pareho musika lang ang eksena. Gigising ako, magluluto, mag-alaga sa anak, maglalaba, maglilinis, ako's maghihintay. Si musika, maghihintay hanggang sa dumating si Randy. Ang asawa kong halos hindi na ako tinitignan sa mata. Pag-uwi niya, kumakain siya, nanonood ng tea at pagod na agad. Minsan tinatanong ko pa rin siya, "Kamusta musika, araw mo?" Ang sagot niya laging maikli. Pagod. Bukas ulit. Walang hali. Walang yakap. Ang tanging tunog sa pagitan namin, musika, ay kaluskos ng pinggan at mahinang ugong ng bentilador. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang lumamig ang laha. Pero tuwing hapon habang naglalampaso ako ng sahig at nasisinagan ng araw, nararamdaman kong may parte sa akin na parang unti-unting natutuyo yung pakiramdam ng pagiging babae. Hanggang dumating ang bagong lipat sa katabing bahay. Si Mang Victor, mga 52 siguro. Medyo maedad na pero halatang maayos sa katawan. Ahimik siyang tao, halos walang bisita at madalas kong nakikita, tuwing umaga na nag-aayos ng halaman sa labas ng bahay niya. Sa una wala lang, isang kapitbahay lang na tipikal. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaibang paraan siyang ngumiti. Yung parang may lalim pero hindi bastos. Isang tanghali habang nag-aayos ako ng mga nakasampay sa likod bahay, sumilit siya sa bakod. "Magandang hapon," sabi niya. Medyo paus ang boses. Musika, nabalingon ako. Magandang hapon din po, Mang Victor. Ang sipag mo naman. Hindi ka ba naubusan ng gagawin? Sanay na po para hindi mabagot. Sagot ko sabay ngiti. Tumango siya. Toma yang. Mas mabuti ng pagod ang katawan kaysa pagod ang isip. Simple lang ang palitan ng salita, pero may kung anong kakaibang bigat ang tono niya sa huling linya. Parang hindi lang iyon tungkol sa pagod ng katawan. Pag-alis niya, ilang minuto akong tulala. Bakit parang nangungusap ang mga mata niya? Bakit parang may gustong sabihin sa pagitan ng mga salita? Musika, kinagabihan habang naghahanda ako ng hapunan, sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Mang Victor. Nag-ayos ng kanyang motor. May ilaw ng poste na tumatama sa mukha niya. May linya ng edad. Pero may aura ng kumbiyansa. Walang pagmamadali sa bawat musika, galaw. Parang laging kalmado. Iba sa asawa kong laging pagod, laging nakasimango. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinitignan. Siguro dahil matagal ko nang hindi nararamdaman ang pagka-interes. Hindi dahil gwapo siya kundi dahil napansin niya ako. Sa sumunod na mga araw, naging madalas ang magandang hapon niya. At tuwing naririnig ko yon, parang may kung anong buhay na nabubuo ulit sa dibdib ko. Isang araw habang naglalaba ako, narinig ko siyang sumigaw mula sa labas. "Choy, may natanggal yatang tali sa sampayan mo." Paglabas ko, nakita ko siyang nakasalo sa nahulog na bedsheet. Salamat po, Mang Victor. Sabay ko, wala yun pero parang masyado kang nag-aisa dito sa bahay mo ah. Sabi niya habang inaabot ang tela. Sanay yan po. Sagot ko. Madaling araw pa kasi umaalis si Randy. Ang hirap nun. Laging walang kasabay sa tanghalian. Mumiti siya ng marahan. Hindi malisyoso pero may kakaibang lambing. At sa ilang segundong iyon habang hawak niya ang dulo ng bedsheet at ako naman ang kabila. Musika, parang may dumaloy na init sa pagitan namin. Hindi dahil sa araw kundi dahil sa titi. Pagpasok ko sa bahay, napaupo ako. Ang simple nang nangyari. Pero bakit parang may kung anong binubuhay, musika, sa loob ko? Simula nung araw na iyon, parang hindi na naging pareho ang mga hapon ko. Kapag naririnig ko ang lagitik ng gete sa katabing bahay, kusa na akong napapatingin. At sa tuwing nakikita ko si Mang Victor nakasando, may hawak na tabo o walis. Hindi ko alam kung bakit pero parang automatic na lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko naman sinasadya, pero minsan ang mga bagay na sinasabing hindi mo sinasadya yun pala yung matagal mo nang gusto. Isang hapon habang nag-ayos ako ng mga paso sa terrace, sumilit siya sa bakol. "Choy, marunong ka bang maggatubo ng halaman?" Konti lang po, sagot ko. Bakit po? Yang nga tanim ko kosi parang ayo lamago. Baka may. Alam kang sekreto. Sabi niya sabay tawa. Dinadiligan ko lang naman poing toma.
Huwag masyadong madalas. Ganon ba? Ay baka pwedeng iko na langing magdilig minsan. Napatigil ako sa ginagawa ko. Hindi bastos ang tono niya, pero may kakaibang lambing na halatang may halong biro. Napangiti ako ng pili. Ikaw talaga, Mang Victor. Huwag nga po kayong magbiro ng ganyan. Mamaya marinig ng misis mo. Ngumiti siya pabali. Wala akong misis. Matagal nang wala. Sandaling natahimik ang paligid. Ang hangin parang biglang umini. Musika, sorry po. Mahina kong sabi. Wala kaya de pati ka sorry. Sanay na akong mag-isa. Tapos tumingin siya sa akin ng diretso. Pero minsan nakakapanibago rin yung may bumabati sa akin tuwing hapon. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot kaya ngumiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, naramdaman kong parang ako rin. Nakakapanibago na may nakikipagkwentuhan ulit sa akin ng may interes hindi lang musika. Dahil kapitbahay ako kundi dahil babae ako. Kinabukasan, musika sinadya kong lumabas ng medyo maaga. Magwawalis lang ako sa labas, sabi ko sa sarili ko. Pero alam kong umaasa akong masisilayan siya. At hindi nga ako nabigo. Naroon siya nakaupo sa bangkito. Nagayo zinga pao. Sipag mo sabi niya habang nakangiti. Hindi naman po. Malikabok lang kasi. Sagot ko sabay turo sa kalsada. Naglakad siya papalapit sa bakod. Hawak ang martilyo. Kung gusto mo ako na maglinis ng bahagi mo diyan. Nakakangalay sa likod yang pagwawalis. Naku. Huvak na po. Nakakahiya. Hindi ako mapapagod basta ikaw. Napahinto ako. Hindi ko alam kung biro pa rin ba yon o hindi na. Pero nang marinig ko ang mahinang tawa niya, doon ko lang napagtanto kung gaano kalambing ang tunog ng pangalan ko kapag siya ang bumibigkas. Choi, isang simpleng tawag pero para bang may kasamang init na dumadampi sa balat ko. Simula noon, naging madalas na ang kwentuhan namin. Kung minsan sa pagitan ng bakod lang. Minsan tungkol sa halaman, minsan tungkol sa araw, musika minsan tungkol sa wala. Pero sa bawat saglit, nararamdaman kong unti-unti kaming nagiging comfortable sa isa't isa. At sa mga sandaling umusika iyon, natutunan kong hindi lang palayakap o halik ang nakakaadi. Paminsan, isang simpleng titig lang na may sinseridad. Sapat nang gisingin ang mga damdaming matagal nang natutulog. Isang tanghali, nasira ang kurtina ko sa sala. Pinilit kong ayusin pero hindi ko may kabit ng maayos. Sakto namang napadaan si Mang Victor. Joy, Mayos, musika, kaya lang? Opo. Nasira lang po itong sabitan ng kurtina, pero okay lang po. Ako na. Sanay ako diyan. Bago ko pa mapigilan, pumasok na siya. Saan ba banda? Anong niya. Dumiretso sa sala. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nasa loob ng bahay ko. Tahimik ako habang siya naman abala sa pagkakabit. Inkatina. Musika, habang inabot niya ang dulo ng tela, sumilip ang ilang patak ng pawis sa batok niya. Naalimpungatan ako sa sarili kong titig kaya umiwas ako. Pero ramdam kong alam niya, Choi, mahina niyang sabi. Hindi pa rin lumilingon. Bakit po? Matagal kaya na bang ganito? Mag-isa sa bahay kahit may asawa. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Pero nang humarap siya, ramdam kong hindi na tanong yon. Para bang gusto lang niyang marinig ang kumpirmasyon ng bagay na pareho naming alam. Sandaling katahimikan musika. Apos ngumiti siya ng banayan. Pasensya na. Masyado na yata akong nagtatanong. Okay lang po sabay kayo. Pero may kaba sa loob ko. Kaba na may halong kilig. At nang paalis na siya, musika narinig ko pa siya ng mahina halos pabulong. Salamat Choi. Musika ang saya lang na may nakakausap ulit ako. Pagkasara ng pinto, napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ako biglang napangiti. Pero alam ko may simula ng hindi dapat nagsimula. Madalas ko nang marinig ang boses ni Mang Victor mula sa kabilang bakod. Minsan musika, habang naglalaba ako, mairinig ko siyang kumakanta ng mahina. Yung mga lumang kantang bihira nang marinig sa radyo. Minsan naman tumatawag lang siya. Musika Choi, maayos pa ba yung kurtina? Opo. Salamat po ulit ha. Kung may masira ulit, sabihin mo lang ha. Sayang ang ganda ng bahay mo kung puro sira. Sa totoo lang, wala naman akong intensyon na gawing kaugilan ang pag-uusap naming iyon. Pero habang kumatagal, parang nagiging bahagi na siya ng araw-araw ko. Ang boses niya, musika ang ngiti niya, ang paraan ng pagkakatitig. Lahat unti-unting nagiging pamilyar. Hindi kayo no napapansin. May mga sandaling siya na agad ang naisip ko, bago pa man ako kumingin sa bintana.
Isang hapon habang nag-ayos ako ng mga laruan ng anak ko sa bakuran, nakita kong may dala siyang kahon. Choi, baka gusto ng anak mo to. Mga lumang laruan ng pamangkin ko. Ha, naku po. Nakakahiya naman po. Ano kaba? Wala yun. Sayang lang kung nakatamba. Wala na rin namang ibang maglalaro diyan. Tinanggap ko yon. At nang magtama ang kamay namin, saglit lang pero may kuryenteng dumaloy. Hindi ko maipaliwanag pero parang dumulas ang hangin sa pagitan namin. Salamat po, Mang Victor. Tawagan mo na lang akong Victor. Matanda nga ako, pero ayokong masyadong formal yung pakiramdam. Sabi musikay niya sabay tawa. Napatawa rin ako. Aside po. Asi Victor. At doon nagsimulang mag-iba ang tunog ng pangalan niya sa bibig ko. Hindi namang Victor na kapitbahay. Si Victor na pamilyar, malapit, delikado. Lumipas ang ilang araw habang nasa labas ako. Lumapit siya. Joy, kung okay lang baka pwedeng pa-charge nitong cellphone ko. Napuni kasi yung outlet sa bahay ko. Side po, dito nio na lang po iwan. Musika, salama. Kung okay lang din, ako na maghintay. Mabilis lang to. Pumasok siya at muli kong naramdaman yung bigat ng presensya niya sa loob ng bahay. Tahimik kaming dalawa habang nakacharge ang cellphone niya sa gilid ng mesa. Walang ibang ingay kundi ang tiktak ng wall clock. Ang tahimik dito sa inyo. Sabay naya. Musika, oh. Ganito naman halos araw-araw. Hindi kaba nayanip. Musika sanay na pero minsan. Opo. Nakakainip din tumango siya. Alam mo Joy, minsan yung pinakatahimik na lugar, yun pa yung pinakamaingay sa loob. Hindi ko alam kung bakit pero parang tinamaan ako. Siguro kasi toto. Habang nakatitig siya, parang ramdam kong naunawaan niya yung mga bagay na hindi ko kailanman, musika, nasasabi kahit kay Andy. Pagka-charge ng phone niya, akma na siyang aalis. Pero bago siya makarating sa pinto, napahinto siya. Joy, putingin mo, may mali ba kung nagkakagusto ka sa taong alam mong hindi mo dapat magustuhan? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung para kanino yung tanong na yon. Para ba sa kanya o para sa akin? Pero pareho naming alam kung sino ang tinutukoy. Hindi ako sumagot. Ang ginawa ko lang pinilit kong ngumiti at nagsabing baka depende sa dahilan kung bakit mo siya nagustuhan. Ngumiti siya. Yung tipong may halong lungkot at pag-aming. Toma ka. Lumabas siya ng bahay at naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Tahimik, musika, pero kumakabog ang dibdib. Hindi na kailangan ng salita. Pareho naming alam may hanggan, unti-unti naming nilalapitan. Kinabukasan, tuwing may rinig kong sumasara ang gate niya, napapatingin ako. Tuwing naririnig kong bumubukas ang pinto niya, biglang musika, umiinit ang paligid. Hindi kayo man sabihin pero alam kong inabangan kayo na siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan. Pero sa tuwing magtataggo ang mga mata namin, parang may tanong na palaging nakabitin sa pagitan namin. Hanggang saan? At sa bawat titig, parang unti-unti nang lumalabo ang sagot. Hindi ko alam kung bakit ako kabado. Mga 3 oras lang ng hapon. Pero para bang ang bigat ng hangin sa paligid. Tahimik ang buong kalsada at ako lang mag-isa sa bahay. Wala ang anak kayo dahil nasam ga lolo't lolo naya. Habang nag-ayos ako, narinig kong kumalabog ang gate. Pagtingin ko si Victor, may dala siyang maliit na kahon. Pasensya na Joy. May natira pa pala akong tools dito nung inayos ko yung kurtina nyo dati. Aside po salamat. Ngumiti siya, pero iba yung ngiti niya ngayon. Parang may gustong sabihin, pero hindi alam kung paano sisimulan. Pumasok siya sandali para ibalik musika, ang gami. Joy, pwede ba akong uminoming tubig? Musika, tanong niya. Sayang pa naman. Naghanda ko ng ubig. Inilapag musika sa mesa habang iniinom niya. Napansin kong pinagpapawisan siya, kahit hindi naman ganon kaini. Victor, okay kaya lang ba? Tanong kayo. Oo. Medyo nahihilo lang siguro sa ini. Naupo siya sa sofa at hindi ko alam kung bakit. Pero napalapit ako sa kanya, hindi para alagaan siya, kundi dahil may kung anong magnet na humihila. Joy mahinang tawag naya po. Alam kong mali, pero minsan hindi ko na kayang itanggi yung nararamdaman ko. Parang tumigil ang hangin. Hindi ko agad naintindihan kung anong isasagot ko. Nakatitig lang ako sa kanya. Sa mga mata niyang may halong kakot, pagnanasa at pagkagusto. Musika, matagal na akong nag-iisa, patuloy niya. Nasanay na akong walang karamay, pero mula nang makilala kita, ewan ko, parang nabuhay ulit ako.
Yung mga pakiramdam, musika na akala ko wala na. Napalunok ako. Hindi ko kayang tumingin ng diretso sa kanya. Pero alam kong totoo yung bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Victor, hindi ko hinihingi na sagutin mo ako. Gusto ko lang malaman mong kapag nakikita kita, gumagaan yung mga araw ko. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mainit, mabigat musika, pero hindi bastos. Parang humihingi ng pahintulot. Hindi umaangkin. Musika, hindi ko ito binawi. Hindi ko rin ito tinugon. Pero ang katahimikan naming dalawa parang isa ng sago. Choy, pulong niya halos hindi na marinig. Sabihin mo lang kung mali na to. Huminga ako ng malalim. Mali na siguro, pero hindi ko kayang itigil. Doon siya napangiti. Mahina, puno ng emosyon. Yan din ang kinakatakot ko. Lalong lumalim ang katahimikan. Wala ni isa sa amin ang gumagalaw. Pero bawat segundo ay parang humihinga ng sabay. Ang init ng hapon. Ang lakas ng tibok ng puso. Lahat parang sumisigaw ng parehong damdamin. Hanggang sa bagya niyang inalapi ang mukha niya. Hindi agad. Marahan. Tila naghihintay kung tatanggihan ko o kung hahayaan ko. Nang magtama ang hininga namin, kumigil ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong isang maling hakbang lang wala, musika ng atrasan. At hindi ko namayan magkalapat na pala ang mga labi namin. Nung yuna banayad lang parang nagalala. Pero nang mapansin niyang hindi ko siya tinutulan, lumalim ang mga halik namin. Mas lalo niya akong inilapit sa kanya, na para bang walang sinasayang na oras. At ako naman tuluyan ng nagpatangay, musika, sa mga sandaling iyon. Tuluyan ko nang ipinaubaya ang sarili ko. Nang matapos umusika kami, sandali kaming nagpahinga. Bumulong siya. Mahal kita, Joy. Hindi ako sumagot dahil hindi ko alam kung pagmamahal na ba itong nararamdaman ko. Gayong pumayag ako sa nangyari. Tumayo na ako at nagbihis. Victor, mali too. Hindi natin dapat ginawa to. May asawa ako. Pero Joy, napapasaya kaba naya. Ako handa kong pasayin ka o musika. Kahit sa anong paraan. Huwag na nating pag-usapan to, Victor. Mali pa rin tayo. Lumapit siya sa akin. Alam kong nagugiluhan kaya lang noyon, Joy. Pero pag-isipan mong mabuti. Musika, nagbihis na siya at tuluyan ng lumabas ng bahay. Kinagabihan, musika, hindi ko maharap ng maayos ang asawa ko. Pagdating ni Randy, sinalubong niya ako ng hali. Nagulat ako kasi matagal na nang huli niya akong halikan pag dumarating siya galing trabaho. Mahal, kamusta kaya sa magapon, Anya? Okay lang ako, mahal. Medyo pagod lang sa gawaing bahay. Ang anak natin nandun pa kina mama. Oh, mahal. Mabuti yun, mahal, para naman makapagpahinga ka ngayon. Habang naghuhugas ako ng plato, nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Randy. Mahal. Sorry kung medyo napabayaan na kita ha. Busy lang kasi ako sa trabaho. Humarap ako sa kanya at tumingin ako sa mata niya. At doon hinalikan ako ng asawa ko. Musika, binuhat papuntang kwarto at pinaramdam niya ulit na mag-asawa kami. Pagkatapos, mabilis siyang nakatulog sa tabi ko. Samantalang ako, gulong-gulo ang isip ko. Nangyari lang sa loob ng isang araw yon kay Victor at kay Randy. Hindi ako nakatulog ng maayos. Magdamag kong inisip ang mga nangyari. Kinabukasan, nasa bakuran si Victor. Nagdidilig ng mga halaman niya. Nang makita ko siya, umiwas ako ng tingin at dali-daling pumasok sa bahay habang siraan din naman. Walang pasok ang araw na yon. Maghapon lang siyang nasa bahay at kinukulit ako. Hindi ko alam kung nakikita kami ni Victor, pero alam kong may nakamasid sa labas ng bahay namin. Nang lumabas si Randy, narinig kong nag-uusap sila ni Victor. Musika, Mang Victor, salamat nga pala sa pagtingin dito sa bahay pag wala ako. Nabanggit kasi sa akin ni Joy na tinutulungan mo daw siya pag may sira dito sa bahay. Oh Randy, wala nga no man. Masaya akong matulungan kayo ni Joy. Sabay tingin sa akin na parang may lungkosa. Matanaya. Alam siguro niya na medyo nagkakamabutihan, ulit kami ni Randy, ko din alam. Pero may puwang sa puso ko na nalulungkot din sa pag-iwas kay Victor. May puwang sa puso ko na gusto ko pang ituloy ang kung anong namamagitan sa amin ni Victor. Pero mas malakas ang sigaw ng konsyensya ko. Huwag mo enlokuhin ang asawa mo. Yun ang sabi ng konsyensya ko. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong mamili. Pag pinatagal ko pa baka mahuli kami ni Victor. Wala na akong pamilyang babalikan. Dahil sigurado magagalit ang asawa ko pag nalaman niya ang tungkol sa amin. Kaya naman pinag-isipan kong mabuti kung sino ang pipiliin ko. Isang araw, musika, kinausap ko si Victor habang wala si Randy.
Pagkakita niya sa akin, agad niya akong nyaka. Musica, Joy, Misane kita, Victor. Butol ko agad. Mahinaon pero buo, Victor, kailangan na nating itigil. Natigilan siya. Alam ko sabi niya. Pero sigurado kaba. Hindi kayo naman hinihingi naiwan mo ang asawa mo gusto kayo lang ang nano Victor. Tanong kayo. Nanginginig ang boses. Naipagpatuloy natin ong mali na araw-araw akong mabubuhay sa takot at hiya. Tumitig siya sa akin. Walang salita, pero punong-puno ng pangungusap ang mga mata niya. Lumapit siya. Maraang hinawakan ng kamay ko. Musica, Choi. Gusto lang kitang maramdaman kahit sandali pa pero dahan-dahan kong inalis ang kamay kayo. Musika hindi na pwede, Victor. Kung totoo talaga ang nararamdaman natin, dapat matutunan nating bitawan. Dahil ang pag-ibig kahit gaano katindi, kapag mali, dapat maunong kumigil. Tumulo ang luha ko at sa unang pagkakataon, hindi dahil sa tukso, kundi dahil sa tunay na pagsuko. Salamat. Mahina niyang sabi, hindi ko makakalimutan kung paano mo pinaramdam na buhay pa ako. Paalam, Victor. Umalikod ako kahit nanginginig ang mga tuhod ko at habang papalayo ako. Narinig ko pa rin ang tinig niya, hindi sa pandinig kundi sa alaala. Hindi ko alam kung kailan ako unang nawala sa sarili ko. Musika, siguro noong araw na nagsimula akong makaramdam na parang wala nang nakakakita sa akin. Apos biglang may isang taong nagpaalala kung ano ang pakiramdam ng mapansin, mapahalagaan at mahalin. Pero mali pa rin. Kahit gaano kabuti ang dahilan, kapag may nasasaktan, hindi na yon tama. Musika, at doon ko natutunan na hindi lahat ng pagmamahal dapat mong ipaglaban. Yung iba kailangan mong pakawalan para manatiling buo ang mga taong umaasa sa'yo. Ngayon hindi pa din alam ng asawa ko na nagkaroon ako ng sikretong relasyon sa matandang kapitbahay namin. Hindi ko alam kung isang araw aminin ko din ang lahat sa kanya. Pero ngayon hindi ko pa kaya. Hindi ako proud sa ginawa ko, pero pinili kong i-share to sa inyo, para may aral kayong kapupulutan. Isa lang ang sigurado kayo. Mas pinili kong maging tapat sa huli. Kahit alam kong minsan sa buhay ko ay nalihis ako. Mas pinili kong ayusin ang nasira, kaysa magtago sa init ng maling pag-ibig. Sa lahat ng nakikinig, kapag dumating sa punto na may taong magpaparamdam sa ng buhay, habang ikaw ay unti-unting nawawala, alalahanin mo ito. Hindi lahat ng nagpapasaya ay tama at hindi lahat ng sakit kailangang iwasan. Dahil minsan sa sakit ng pagbili sa tama, doon mo lang tunay na mararanasan ang kapayapaan. Ako si Joy ang babaeng muntik nang iniwan ang laha. Pero sa huli natutong pumili ng pamilya. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang.